Sa pagpapatuloy ng kwento, ang una nating makikita ay si Vlad na walang habas na binubugbog ang mga bully. Pinapaligiran nila ang ating bida, umaasang matatalo siya, ngunit nilulusob niya lang sila na para bang wala sila roon. Si Sub-Onin ay nakatayo sa likod at sumisigaw sa kanyang mga alipors na lumaban ng mas matindi. Sinabihan niya silang huwag umatras, at inutusan silang harangin si Vlad mula sa lahat ng panig. Ngunit ang lahat ng sigaw na ito ay nauwi sa wala dahil ang ating bida ay masyadong malakas para sa kanila. Sa nakita kung gaano kalakas si Vlad, si Sub-Onin ay natakot. Nararamdaman niya na si Vlad ay lubos na naiiba sa huling beses na nag-ensayo sila, at lubos siyang nalilito dahil, sa pagkakaalam niya, halos hindi pa nakakahawak ng espada si Vlad 2 buwan na nakakaraan. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay walang saysay sa kanya, hinihimok ni Sub-Onin ang kanyang mga tauhan na huwag umatras sa laban, at nagbabanta na papatayin ang sinumang atras. Habang nagbabanta pa siya at sumisigaw ng malakas, biglang sumugod ang ating bida patungo sa kanya. Galit na galit si Vlad nang marinig ang mga banta, at tinanong si Sub-Onin kung nakapatay na ba siya ng kahit sino dati. Siyempre, nagalit ang bully nang marinig ang mga panunukso. Kaya galit na galit niyang iwinasiwas ang kanyang kahoy na espada upang patahimikin si Vlad. Ngunit si Vlad ay mas mabilis kaysa sa kanya, kaya't buong husay niyang iniwasan ang atake, at sumugod para sa isang kontra-atake. Bago ibaba ang palo, naaalala niya kung paano niya inaatake ang lahat ng kanyang lakas noong ekspedisyon, at balak niyang gayahin ang mga atakeng iyon ngayon. Sumugod si Vlad kay Sub-Onin, ngunit nagawa ng bully na harangan ang atake. Gayunpaman, malayo pa sa tapos ang pag-atake, dahil balak ng ating gintong bayani na sa wakas ay gawing napakalinaw ang resulta ng pagsasanay ni Jaeger. Biglang bumalik ang boses sa kanyang ulo, at hinihikayat si Vlad na patuloy na subukan. Sa huli, ang bully ay nakulong sa puwang na nililika niya. Tiyak na hindi binibigyan ng espasyo si Sabanin. Ang ating bida ay sunod-sunod na umatake sa bully, at sa bawat tama, ang tanging magagawa ng lalaki ay sampain at murahin si Vlad. Sa pagkakita sa nangyari, nagsimulang maunawaan ni Vlad ang teknik na ito, kaya nagpasya siyang gamitin ang puwang sa espasyo upang lumikha ng sarili niyang daloy. Gamit ang estilo ng pakikipaglaban na ito, hindi nagtagal bago niya napatumba si Sub-Onin. Ang pasaway ay umungol sa sakit habang bumabagsak siya sa kanyang likod at umiiyak tungkol sa kanyang nasugatang binti. Sa kasamaang palad sa kanya, nang tumingala siya at nakita si Vlad na may hawak na kahoy na espada sa kanyang mukha. Na nakataas ang kamay ni Vlad, naisip ng lalaki na tapos na siya, kaya nagsimulang umagos ang luha sa kanyang mukha, habang tinatanggap ang kanyang kapalaran. Gayunpaman, nang akala ng lahat na pinatay na ng ating bida si Sub-Onin gamit ang kahoy na espada sa ulo. Mabilis nilang napagtanto na hindi ito ang kaso. Sa halip na wakasan ang buhay ng lalaki, nagpasya si Vlad na magpakita ng awa, kaya't itinusok niya ang espada ilang sentimetro lang mula sa ulo ni Sub-Onin. Habang nanginginig ang bully na parang basang ibon, tinitigan siya ni Vlad na parang papatay, at binalaan siya na huwag siyang titingin sa mata muli. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na sabihin sa kanya na huwag siyang manggulo sa matabang bata muli, at nang marinig ito, ang tanging magagawa ni Sub-Onin ay tumanggaw ng mabilis na may takot sa kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung gaano kaseryoso si Vlad. Tiningnan ng ating bida ang bully, at medyo nagulat na talagang sinubukan siyang patayin ng lalaki. Sa alinmang paraan, naniniwala siya na ang nagawa niya sa ngayon ay sapat na. Kaya't bumaling siya sa mga alipors at tinanong sila kung sino pa ang lalaban. Na may nakakamatay na intensyon na nakasulat sa kanyang mukha. Sinabihan niya sila na kailangan nilang tapusin ang sinimulan nila, ngunit ang mga alipors ay tila hindi na interesado sa pakikipaglaban. Ngayon, silang lahat ay tila mas gugustuhin nilang nasa ibang lugar sa mundo. Sa kasamaang palad para sa kanila, seryosong-seryoso si Vlad sa pagpapatuloy ng laban, kaya sinabihan niya sila na susugod siya kung hindi sila lalapit sa kanya. Hindi siya sumugod sa kanila na parang isang nagngangalit na toro, sa halip, lumakad siya na parang isang kumpiyansang leon, handang lamunin ang biktima nito. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, lalo pang natatakot ang mga lalaking ito, ngunit gaano man sila ketekot, wala sa kanila ang may lakas ng loob na tumakbo. Silang lahat ay nakatayo lamang doon na nanginginig sa takot,
hanggang sa maranasan nila ang hindi kanais-nais na kapalaran na ibinigay ni Vlad sa kanila. Tinuruan sila ng ating bida ng isang aralin, at sinigurado rin na mag-iiwan ng napakatagal na marka. Habang nagkalat ang dugo sa lahat ng dako, sumilip si Count Bezid sa labas ng bintana upang panoorin ito, at lubos siyang humanga sa natatanging pagpapakita at kasanayan sa espada ni Vlad. Ilang araw pagkatapos noon, nakita natin na ang pamilya Bezid ay nagho-host ng regular na buwan ng pagpupulong ng mga kabalyero. Ang pagpupulong na ito ay nagaganap sa silid ng trono, at sa ilang kakaibang pagkakataon, ang mga kabalyero na sumusuporta kay Ralter, at ang mga sumusuporta kay Joseph, ay nakatayo sa magkabilang linya, na may ilang napakalinaw na simengot na nakaukit sa mukha. Gaano man sila hati, mayroon ding mga neutral. Bigla, ipinalam sa kanila na ang schedule ng tungkulin ay muling inorganisa upang maghanda sa pagkawala ni Ralter at ng kanyang mga kabalyero na malapit nang umalis sa isang misyon. Ito ay inihayag ng kapitan ng orden ng mga kabalyero na si Anatolis. Inihayag niya na ang susunod na agenda para sa pagpupulong ay ang pamamahagi ng mga banal na bagay na ipinadala ng simbahan, at habang nagsasalita pa siya, nawalan ng konsentrasyon ang Count. Iniisip niya kung paano lubos na nagbago ang kapaligiran ngayon, at napansin niya na kailangan na niyang umalis, at napansin niya kung paano kagalit ang mga kabalyero ni Ralter. Sa kabilang banda, napansin niya kung paano tila mas relax ang mga taga-suporta ni Joseph, at sa totoo lang, hindi niya sila masisisi dahil mayroon silang dahilan upang maging masaya. Pagkatapos ng lahat, hindi na sorpresa na ang mga kabalyero sa panig ni Joseph ang nasiyahan sa buong panahon na ito. Dahil dito, walang isip siyang nakatingin kay Jaeger at ngumiti. Siyempre, naramdaman ng advanced knight na may nakatingin, kaya't pasimple siyang sumulyap sa Count at nagsimulang magtaka kung bakit siya nakangiti. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nagtapos ang regular na pagpupulong, kaya iminungkahi ni Kapitan Anatolis na muling tingnan ng lahat ng kabalyero ang kanilang mga tungkulin. Habang nagsisimulang lumabas ang mga kabalyero sa silid, isa sa kanila ang nagsimulang mang-asar kay Jaeger. Inaangkin niya na ang pamilya Bezid ay nagdala ng isang rabid dog na hindi man lang alam kung sino ang dapat niyang kagatin, at pagkatapos ay nagbigay siya ng komento tungkol sa kung bakit dapat bigyang prioridad ang mga background sa mga ganitong bagay. Nagalit si Jaeger at lumingon upang tingnan ang mga kabalyero ni Ralter, ngunit hindi sila nagpakita ng anumang takot, at sa halip ay sinimangutan siya pabalik. Habang papalayo sila, lumapit ang isa sa mga neutral na kabalyero kay Jaeger at nagbiro tungkol sa kung paano nagngangalit sa galit ang iba. Lumingon si Jaeger at tinanong si Sir Gregory kung ano ang kanyang ibig sabihin, ngunit sinabihan lang siya ng komedyante na huwag magkunwaring inosente kung kumalat na ang balita. Nang makita na nalilito pa rin si Jaeger, sa wakas ay inihayag ni Sir Gregory na narinig niya na si Vlad ay nagsagawa ng isang malaking exorcism. Inaangkin niya na hindi man lang kaya ng drill instructor si Vlad dahil lampas siya sa pamantayan. Hindi ito alam ni Jaeger, at nang marinig niya ito ngayon, naalala niya kung gaano kalakas si Vlad. Matapos ipaalam sa kanya ang balita, muling inalok ni Sir Gregory ang kanyang serbisyo, na nagsasabing makakatulong siya sa anumang gawain, at hindi niya alintana kung ito ay mahirap o nakakapagod. Nang marinig ito, nagsimulang lumakad palayo si Jaeger, na nagsasaad na iisipin niya ang alok. Nang mag-isa na ang advanced knight, tahimik siyang nag-isip tungkol sa kung paano siya naging proud kay Vlad. Hindi naman siya gaanong nagulat, at nararamdaman pa nga niya na ito ang pinakakaunti na dapat gawin ng bata, lalo na't siya ang nagturo sa kanya pagkatapos ng lahat. Nagbago ang eksena, at nakita natin ang isang bagong hanay ng baluti na inilalabas. Lumalabas, ito ay isang regalo na ipinadala ng Count para kay Vlad, at medyo nagulat si Jaeger nang marinig na personal itong gagawin ng Count. Halos hindi siya makapaniwala, at maging ang iba pang kabalyero ay naniniwala na masyadong magandang regalo ito para sa isang hamak na vassal. Habang tinitigan nilang lahat ang magandang baluti, napagtanto ni Sir Jaeger na ito ay gawa sa balat ng orc at grey orc, na kinumpirma naman ni Sir Joseph. Ang mga grey orc ay matatagpuan lamang sa Hilaga, kaya't ang anumang baluti na gawa sa balat ng grey orc ay nangangahulugang ito ay pag-aari ng isang hilagang mandirigma. Matapos makita ang isang napakabihirang regalo na ibinigay kay Vlad, naisip ni Joseph na sigurado na nagustuhan ng kanyang ama si Vlad.
Naniniwala siya na nakagawa na ng isang bagay ang bata upang patunayan ang kanyang sarili bilang isang taong karapat-dapat sa ganoong pamumuhunan. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang makuha ang pag-aproba ng dakilang Count Bazid sa loob lamang ng isang buwan. Nang marinig ito, sumang-ayon si Jaeger sa batang Panginoon, na nagsasabing, wala nang sinumang vassal sa paligid na makakatalo kay Vlad. Tumugon si Sir Joseph, na inaamin na narinig din niya iyon, at inihayag na malawak na ang mga tsismis. Anuman ang hindi kapani-paniwalang tagumpay ni Vlad sa maikling panahon, ipinaalala ng batang Panginoon sa kanyang mga kabalyero na hindi sila maaaring umupo lang. Bigla niyang hinugot ang isang sober na may pulang selyo, at nang tanungin siya ni Jaeger kung ano yun, sinabi niya na ito ang susunod na hakbang. Binuksan ni Jaeger ang papel upang basahin ang nilalaman nito, at nalaman na hindi ito ordinaryong imbitasyon. Pagkatapos ay tinanong ni Joseph ang kanyang tapat na kabalyero kung maaari niya itong sagutin. Siyempre, masaya si Jaeger na gawin ito para sa kanyang batang amo. Nang marinig ito, nalugod si Joseph, kaya't kinumpirma niya na natapos na ang lahat, at nagpa siya na pupunta sila sa isang lugar na tinatawag na Dharmer. Mabilis na nagbago ang eksena patungo sa isang maaraw na bukirin, at nakita natin ang isang karwaheng hila ng kabayo na dumadaan. Sa loob ng gumagalaw na karwahe, andan si Joseph na nakaupo sa tapat ni Vlad. Mukhang excited si Joseph sa paglalakbay, at nagpa siya na bigyan si Vlad ng kaunting leksyon. Ibinunyag ni Joseph na ang Dharmer ay sikat sa mga lemon nito, at sinabing ito ay isang lungsod na dapat nilang ipagpasalamat, at ito ay dahil bihirang makatikim ng prutas ang mga taga-Hilaga. Bukod pa roon, ang lungsod ay isa rin sa mga pintuan sa gitnang rehiyon, at ibinunyag ni Joseph na ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng lugar sa mga taga-Hilaga. Matapos marinig ito, nagtatakang nagtanong si Vlad kung iyon ang dahilan kung bakit kumikilos si Sir Jaeger. Bilang tugon, kinumpirma ito ni Joseph, at pinaalalahanan ang bata na ang krisis ay laging isang pagkakataon, lalo na kapag hindi ito kanila. Ang tinatawag na krisis na ito ay inihayag na ang pagtatalo sa paghalili ng pamilya Heinel, at naniniwala si Joseph na ang isang imbitasyon mula sa lehitimong tagapagmana na kanyang natanggap ay isang panawagan para sa tulong. Matapos ipaliwanag ito ni Joseph, naiwang tulala si Vlad sandali, at pagkatapos ay inamin na napakakomplikado para sa kanya ang mundo ng mga maharlika. Nang makita ang pagkalito at pagod ni Vlad, pinaikli lang ni Joseph ang buong pagpapaliwanag at drama bilang isang labanan para sa lupain ng Dharmer sa huli. Sa wakas ay naintindihan ito ni Vlad, at medyo nagulat na ang pagtatalo na ito ay sa pagitan pala ng mga miyembro ng pamilya, na magkadugo pa man din. Muli, napansin ni Joseph ang reaksyon ni Vlad dito, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na ang pagkakaroon ng away sa mga kadugo ay isang matagal ng tradisyon ng maharlika. Biglang nagbago muli ang eksena, at nakita natin ang karapat-dapat na tagapagmana ng pamilya Heinel, na isang dalagita, na nagngangalang Alicia. Ang tiyuhin ng babaeng may asul na buhok na si Indra Heinel ay isa sa kanyang mga kalaban, dahil inaangkin niya na siya ay anak sa labas. Ito ay isang napakakumbinyenteng kwento upang sabihin sa mga tao, ngayon na walang laman ang trono, ang kanyang likas na limitasyon bilang isang babae ay nagpahina sa anumang karapatan niya na humalili sa kanyang ama. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi patunayan ang kanyang pagiging inosente sa pamamagitan ng isang marangal na duelo na inorganisa ng simbahan. Pinagnilayan ni Joseph ang malungkot na kwento ni Alicia at naisip kung paano siya maaaring maging isang kamag-anak na malayo, ngunit malapit at hindi naman masyadong malapit sa parehong oras. Naalala ni Joseph ang kanyang mga pinagmulan at inamin na ang kanyang ina na angkan ay ginagawa siyang ikawalong pinsan lamang. Sa kabila ng kung gaano kalayo ang tila relasyon, sigurado pa rin siya na ito ay sapat upang magtatag ng ilang uri ng pagkakaugnayan sa pagitan nila. Dahil dito, naniniwala si Joseph na maaari nilang samantalahin ang pagkakataon upang magkaroon ng utang ang pamilya Heinel, at habang inihahayag niya ito, ipinapalam niya kay Vlad na ang kanyang ama, ang Count, ay buong-buo rin ang suporta sa plano. Nang marinig ang lahat ng komplikadong politika ng mga maharlikang pamilya, medyo nalilito si Vlad, ngunit kinikilala pa rin niya kung gaano kaganda ang plano. Habang tumatakbo ang isip niya, nakita niya si Sir Jaeger, na nakasakay sa kabayo sa tabi ng karwahe, at kinumpirma na tiyak na karangalan ito para sa kanya. Mukhang hindi,
Maintindihan ni Vlad kung bakit si Sir Jaeger ang iimbitahan ng pinuno ng pamilya upang ipagtanggol ang kanyang karangalan. Habang iniisip iyon ni Vlad, biglang may naramdaman si Jaeger na kakaiba. Lumingon siya upang tingnan si Vlad, at tinanong siya kung ano ang ibig sabihin ng mayabang na tingin sa kanyang mga mata. Mabilis na itinanggi ni Vlad ang anumang pagkakamali, ngunit si Jaeger ay tila naghahanap lamang ng away kay Vlad sa puntong ito. Ipinahayag niya ang kanyang inis na ang isang mababang vassal tulad ni Vlad ay maglakas loob na sumakay sa karwahe ng comfortable habang ang kabalyerong pinaglilingkuran niya ay nakasakay sa kabayo. Nang marinig ito, tila nahihiya si Vlad, kaya't inamin lamang niya na wala siyang masabi para sa kanyang sarili. Ang galit na kabalyero ay tumugon, sinabing handa na siyang lumabas ng pagmamalaki nang marinig niya na tinalo ni Vlad ang iba pang mga vassal. Ngunit ngayon, nang makita na hindi man lang makasakay ng kabayo si Vlad, labis na nadismaya si Jaeger, at galit siya dahil pakiramdam niya ay sinasayang lang niya ang kanyang oras sa pagtuturo sa isang hanggal. Si Jaeger ay sobrang galit kaya patuloy niyang sinisirmunan si Vlad mula sa labas, at kahit na lumayo ang ating binata sa bintana, naririnig pa rin niya ang malakas na pagmumura. Gaano man siya nahihiya, kinukumbinsi niya ang sarili sa pagsasabing malamang ay makakasakay siya ng isang mamahaling kabayo. Gayunpaman, tila hindi iniisip ni Jaeger na may saysay ang argumento na iyon. Mabilis niyang tinapak-tapakan ang ideyang iyon, na sinasabing siya ang dapat sumakay sa isang mamahaling kabayo, dahil mas maharlika siya kaysa sa batang mula sa mga eskinita. Isinagaw ni Jaeger ito ng sapat na malakas para lumubog sa isip ni Vlad. Ngunit nang matapos siyang sumigaw, biglang may kakaibang naramdaman ang ating binata na nangyayari sa kanya. Nagmumula ito sa loob ng kanyang baluti, at nagtataka siya kung may problema sa kanya, dahil ang puso niya ay tumitibok ng mabilis nitong mga nakaraang araw. Inilagay ni Vlad ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at nagsimulang magtaka kung ito ay bunga ng lahat ng ito. Mabilis niyang naisip na hindi na nakakagulat kung iyon ang kaso. Sa harap niya, hindi tumitigil sa pagsasalita si Sir Joseph, at sa tabi niya, kinukulit siya ni Jaeger sa bawat pagkakataon. Gayunpaman, gaano man niya kagustang maging totoo ang unang teorya na ito para sa biglaang sensasyon, mabilis niyang nalaman na ito pala ay isang lindol. Sa puntong iyon, nagsimulang lumakas pa ang mga pagyanig, at kinumpirma ng iba pang mga kabalyero sa labas na nanginginig ang lupa. Napagtanto rin ito ni Jaeger, at nang mapansin niya ang takot sa paligid niya, bigla niyang inutusan ang lahat ng naglalakbay na huminto sa paggalaw. Sumigaw si Jaeger na bumaba sila sa kabayo. Mabilis na sinabi ni Vlad kay Joseph na bumaba sa karwahe bago pa siya masaktan, at masasabing hindi iyon inaasahan ni Joseph. Matapos siya iligtas ni Vlad, casual niyang sinabi sa bata na kahanga-hanga ang sinseridad nito, ngunit sinabihan siyang huwag masyadong magpanik. Naguluhan si Vlad, ngunit bago pa siya magtagal sa pag-iisip, napabuntong hininga ang ibang mga kabalyero, nakita nilang lumipas na ang malakas na pagyanig ng lupa. Medyo nasasabik si Vlad, at inihayag na ito ang unang beses na nakaranas siya ng lindol, ngunit doon na siya sinaway ni Joseph. Ipinaalam sa kanya ni Joseph na hindi iyon lindol, at pagkatapos ay hinimok siyang tingnan ang bakas ng pinsalang naiwan. Hindi ito tulad ng lindol, ngunit tila isang uri ng higanteng mole ang dumaan sa lupa. Inihayag ni Joseph na ito ay isang higanteng death worm. Sinabi niya na ang nilalang ay isang labi ng fallen dragon, at nakita ng ating binata na napaka-interesado ng balitang ito. Sa katunayan, natutuwa siyang marinig ito, dahil isang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha habang inaamin niyang astig iyon para sa kanya. Di nagtagal, dumating sila sa Soul City ng pamilyang Hynel, ang Dharmer, isang napakalaking pamayanan na may malalaking bakod at haligi na naghihiwalay dito sa labas ng mundo. Nang pumasok ang kanilang karwahe sa lungsod, bumaba silang lahat sa Hynel Estate, at doon sinabi ni Sir Joseph kay Vlad na malaya na siyang kumilos kung paano niya gusto mula dito. Narinig ito, medyo nagulat si Vlad na nais siyang payagan ni Joseph na maglibot sa lungsod ng mag-isa. Matapos ipahayag ni Vlad ang kanyang pagkalito, sinabi lamang ni Sir Joseph sa kanya na maaari niyang isama si Goth kung gusto niya. Ngunit ang pangunahing bagay na iginiit niya ay dapat siyang maglakbay ng malaya hanggat gusto niya, at siguraduhin na makikita niya ang maraming bagay hanggat maaari. Kahit 2 beses na itong sinabi ni Joseph, lubos pa ring nagdududa si Vlad sa katotohanang sinabi nilang malaya siyang makakakilos.
At nang makita ni Joseph ang kakaibang reaksyon nito, tinanong niya kung hindi ba siya nasisiyahan dito. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Vlad na ayos siya dito at gusto niyang mamasyal. Ngunit bago pa siya makapagsabi ng anupaman, pinutol na siya ni Joseph. Sinabi ni Joseph kay Vlad na pag-isipan kung bakit niya ito dinala sa lungsod kasama niya, at inihayag na ang isang honorable duel ay bihirang makita. Mas espesyal pa ito sa pagkakataong ito dahil ang honorable duel na labanang ito ay isang kaganapan ng koponan. Higit pa rito, ipinaliwanag niya na may mga kabalyero mula sa malawak na hanay ng mga background sa lungsod ng Damar, at kaya inutusan niya si Vlad na obserbahan ang anumang makikita niya. Nagulat ang ating bida sa instruksyong ito, ngunit may espesyal na plano si Joseph. Alam niya na ang makakita ng isang bagay kahit minsan ay mas memorable kaysa marinig ito ng 10 beses. Kaya plano niyang palagwin ng maayos si Vlad sa pagsasanay sa pamamaraang ito. Taos-pusong umaasa si Joseph na mapapalawak ni Vlad ang kanyang mundo sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan. Ngunit sinabi lamang ni Jaeger na iwasang mabugbog sa ilang random na eskinita. Ipinaalam din ng advanced night kay Vlad na kailangan nilang magpainit at mag-ensayo sa bandang gabi. Ngunit habang nagsasalita siya, sinabi ni Vlad na hindi siya tanga. Sa kasamaang palad, hindi siya masyadong pinahahalagahan ni Jaeger, at inamin pa nga na nawala na siya ng pag-asa sa ating bida. Lalo na dahil hindi man lang siya makasakay sa kabayo. Muli, isang alon ng kahihiyan ng bumalot kay Vlad nang marinig niya ang parehong biro. At matapos siyang muling kutsain ni Jaeger, sinabi ni Joseph sa kanya na kailangan niyang mag-ulat. Tuwing gabi, bukod doon, inutusan niya itong sabihin agad sa kanya ang anumang di pangkaraniwang galaw o pag-uugali na mapansin niya sa kanilang pananatili sa lungsod. Pagkaalis ni Joseph at Jaeger, naisip ni Vlad na nagkaroon din siya ng oras ng mag-isa matapos ang mahabang panahon, kaya nagpasya siyang magtingin-tingin sa paligid ng gusali. At mabilis niyang napansin na mas maliit ito kaysa sa mansyon ng Bayzid. Medyo luma rin ang tingin niya sa lugar, kaya nagtataka siya kung inaalagaan pa ba nila ito. Ang kwento tungkol sa kanila na sikat sa kanilang lemon ay nagsisimulang hindi na gaanong makatotohanan ngayon. Dahil mukhang wala silang kahit na anong pera, bigla, nahawakan ni Vlad ang kanyang espada, at sa sandaling iyon, muling nagsalita ang boses. Sinasabi nito na nakapunta na ito sa lungsod ng Darmur noon. At ibinunyag na naaalala nito ang puno sa burol na makikita hindi kalayuan. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Vlad nang makita niya ang puno. At doon niya inamin na kailangan niya ng lugar upang manalangin pagkatapos ng mahabang panahon. Nagbago ang tagpo, at nakita natin ang misteryosong punong walang dahon na nakatayo ng mataas sa isang sementeryo. Samantala, sa loob ng mansyon ng pamilya Heino, malugod na tinanggap ni Lady Alicia ang mga bisita, at pinasalamatan si Joseph sa pagpunta mula sa malayo matapos matanggap ang kanyang imbitasyon. Tumugon si Joseph, na may ngiti, na nagsasabing siyempre, dapat siyang tumugon dahil ito ay tungkol sa krisis ng nararapat na tagapagmana. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa kanila na ang tawag ng dugo ang pinakamahalaga sa lahat. Tiniyak ni Joseph sa kanya na pinahintulutan na ni Count Bayzid ang pagdalaw at pakikialam. Ipinagbigay alam niya sa kanya na ang tanging natitira na lamang ay ang kanyang desisyon. Bilang tugon, ibinunyag ng dalaga na nakapagpasya na siya, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na ang lahat ay gagawin ayon sa kagustuhan ng Count. Gayunpaman, ito ay kung magtatagumpay siya sa honorable duel na ito na magdedesisyon sa kanyang kapalaran sa hinaharap ng pamilya Heino. Tiniyak ni Joseph kay Alicia na wala siyang dapat ipag-alala. At pagkatapos ay idinagdag na ito ay dahil ang espada ni Bayzid ay laging nangangako ng tagumpay. Pagkatapos ng matapang na deklarasyon sa pulong sa madilim na silid, umalis sina Joseph at ang kanyang mga tauhan sa lugar. Sa paglabas, nagkomento ang isa pang kabalyero na hindi nila dapat maliitin si Alicia. At inamin ni Joseph na kitang-kita ang kanyang pag-uugali bilang isang matriarch. Nakikita niya na maayos niyang pinananatili ang kanyang sarili. At naaalala kung paano niya pinanatili ang kalamangan sa buong pagpupulong nila. May kumpiyansang sinabi ni Joseph sa kanyang mga tauhan na ang kanilang plano ay mananatiling pareho. Mukhang isang team fight tournament ang mangyayari. At nakataya ang kinabukasan ni Alicia.